Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Antonio. At ito ang tinig ng Bayan News. Hatid ang mga isyong may kinalaman sa ating kalusugan at kabuhayan. At ako naman si Kitty. Sa ating tampok na ulat ngayong araw, non-communicable diseases o mga hindi nakakahawang sakit, tahimik pero nakakamatay. Maraming salamat, Studio. Ako si Jay Franz na nasa loob ng Kalayaan Hospital, kung saan tumatanggap ng daan-daang pasyente kada linggo na may mga chronic illness gaya ng diabetes, sakit sa puso at kanser. Ayon sa DOH, humigit kumulang 70% ng pagkamatay sa bansa ay dulot ng NCDs. Isa sa mga problema ay ang kakulangan sa regular na check-up at malnutrition. Iwas NCD. Buhay ay babalik. Alam mo ba na ang mga sakit gaya ng alta presyon, diabetes at kanser ay tinatawag na non-communicable diseases o NCDs? Hindi man ito nakakahawa, pero ito'y nakakamatay. Ayon sa datos, 7 sa bawat 10 Pilipino na namamatay kada taon ay dahil sa NCDs. Kaya't alagaan ang sarili, iwasan ang bisyo, kumain ng tama at gumalaw-galaw. Tandaan, sa simpleng pag-aalaga, buhay ay humahaba. Hindi maikakaila na isa sa mga pangunahing hadlang sa epektibong pagtugon sa mga non-communicable diseases ay ang kakulangan ng pondo at pasilidad. Ngunit ang tanong, saan napupunta ang pondo? Ayon sa mga bagong ulat, bilyon-bilyong piso ang nailaan sa mga proyektong infrastruktura na may kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan. Ngunit maraming proyekto ang nasasangkot sa corruption at overpricing. Halimbawa, ang ilang mga rural health units at barangay health stations na dapat sanay magsilbi sa mga pasyente ng diabetes, hypertension at iba pa, ay nananatiling kulang sa gamit o hindi natatapos sa oras dahil sa irregular na kontrata at anomalya sa bidding. Ayon kay Secretary Vice Dizo ng DPWH, may 15 kontraktor lamang ang kumontrol sa halos 100 bilyong halaga ng proyekto kasama na ang mga dapat sanay health-related infrastructure. Marami ang substandard at ilang ospital at health centers ang naiulat na may depektibong posibilidad tulad ng water system, kuryente at ventilation. Mahalaga para sa NCD management. Habang libong-libong Pilipino ang hindi makabili ng maintenance medicine para sa high blood at diabetes, ang kickbacks mula sa proyekto ay sinasabing umaabot sa 60 hanggang 75% ng halaga ng kontrata. Ang resulta, hindi sapat ang health programs at gamot sa maraming probinsya. Samantala, sa gitna ng mga seryosong balita, may kwento ng pag-asa at kabutihan mula sa Davao City. Isang asong gala ang naging bayani matapos tulungan ng isang matandang naimatay sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga residente, ilang ulit na tumakol ang aso at hindi umalis sa tabi ng matanda hanggang sa dumating ang mga barangay tanod. Dahil dito, pinangalanan siyang Bantay at inampon ng lokal na pamahalaan. Ang kwento ni Bantay ay paalala na kahit ang mga hayop ay may kakayahang magmalasakit, tunay na tao sa puso. Ngayon naman, pakinggan natin ang ulat mula kay Miss E na ngayon ay nasa barangay poblasyon. Salamat, Anthony. Narito naman tayo sa Barangay Poblasyon, kung saan makakausap natin ang ilang residente tungkol sa kanilang kaalaman at karanasan sa NCDs. Ako po. Dati akong may hypertension, pero di ko nalaman agad. Nalaman ko na lang nung nahilo ako at na-hospital. Kaya simula noon, nagbago na ako ng lifestyle. Umiwas sa matataba at maalat. Ayon sa mga eksperto, healthy lifestyle at tamang impormasyon ang susi para makaiwas sa NCDs. Isa pa rin sa mga hamon ay ang kakulangan ng akses murang gamot at health services sa mga probinsya. Malinaw na hindi biro ang banta ng NCDs. Maaring hindi ito nakakahawa pero matindi ang epekto sa pamilya at ekonomiya. Tama ka dyan, Caitlin. Kaya paalala sa lahat, magsimula sa sarili,
kumain ng tama, umiwas sa bisyo at regular na magpatingin. Ako si Antonio Bermejo. At ako si Caitlin Singgon. At ito ang tinig ng Bayan News para sa isang malusog at maalam na sambayanan.